Great day malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng kahilingan. Yes, maghihingi po ako sa inyo ng kahilingan, mga malayang puso. At ang kahilingan na yon ay pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin ay magsisimula po sa isang pangungusap na tulungan nyo akong hilingin ito sa media na pag-usapan ang debate ng mga party list at congressmen. Yes, pag-uusapan natin ngayon mga kamalayan po tungkol sa eleksyon 2025. Yan. Yung kahapon nasabi po natin na inaabangan na natin yung debate ng mga senador na prepare yan ng media, ng iba't ibang media sa ating bansa. For example, yung GMA, SMNI, TV5 at iba pa. Sa TV man yan o sa radyo, mas maganda na makakarinig po tayo ng debate tungkol sa mga aspiring candidate mula sa Senado hanggang dito po sa mga party list, yes, at congressman. Ang kamalayan po, for the first time ngayon ko lang to naisipan at naisip na wala pa talagang ako nakikitang nagdidebating party list. Karamihan na nakikita kong party list minsan nasa kalsada. Yes, nasa kalsada po sila. At sa pagpanahon po ng eleksyon, doon ko lang nalalaman na may maraming iba't ibang party list na nagpapay ng COC. At may mga party list na nakita natin sa Congress, pero may mga party list din na hindi po natin nararamdaman, nananalo pero hindi natin nararamdaman kung ano po yung mga ginagawa nilang batas. Ano, ito ba ay nakakatulong? Ito ba ay nagagamit? Ito ba ay napapakinabangan ng mga taong bayan? Kaya mahalaga na itong mga party list na mga bagong party list ngayon, mga lumang party list, ay magkaroon na sila ng debate. Kasi mas maganda mga kamalayang puso pag may debate na pag-aaralan yung kapwa nila aspiring candidate as kung ano ba yung plataforma at gobyerno ng isang kandidato o itong mga party list na to. Kasi dyan po natin malalaman kung saan natin lalagay yung boto natin para sa kanila. Mahalaga po ang party list, hindi po siya pwedeng alisin sa halalan. Bakit? Kasi nire-represent ng mga party list Luzon, Visayas, Mindanao ang iba't ibang lahi ng mga Pilipino, may iba't ibang lingwahe. Kaya may nakikita po tayong Bicol, o ako Bicol, o mayroon tayong Waray, mayroong Ifugao, mga ganon, mga iba-ibang lahi ng party list. Mayroong iba-ibang pangalan, iba-ibang ni-represent nila. Sabi ng ibang mga kababayan natin, tanggalin na yung party list na yun, hindi naman nakakatulong. Pero hindi mo, nakakatulong po sila sa mga nahalal na congressman sa pagsulong ng mga batas. Bakit? Kasi itong mga party list ay kung inire-represent nila ay simula doon sa pinakamababang uri. For example, katutubo. Kung yung katutubo na yan, kung ano man yung mga hininaing nila, ang nagiging representative nila, kung isang party list na sinamahan nila ay nanalo, napaparating nila sa Kongreso. Mapag-aralan ng lahat ng mga congressman at mga kapwa nila party list. Pag nagustuhan ang kanilang sinusulong na batas, ay di maisa sa batas.
may papasa sa sa Congress at iaakyat po yan sa Senate. Kaya mahalaga po yan. Hindi yan basta-basta lang na na party, kung ano-ano lang yung mga party list. Kaya mahalaga na mag-usap-usap or magdebate itong mga party list para malaman natin kung ano ba yung pinaglalaban. Kasi meron ba, for example, tingnan niya, Kabataan Party List, tapos Duterte Youth. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Ay parehas naman, kabataan at youth, parehas lang, in English lang yung diba? Baka malaman natin dahil mayroong Duterte Youth, mamaya may lumaban naman BBM Youth, diba? Kaya mahalaga malaman natin yun. Ano ba ang kaibahan ng Kabataan Party List, Duterte Youth, Akbayan, parang ganon, Anak Bayan, Bayan Muna, Dindor, yung mga bagong ngayon. Kailangan malaman natin yon, na sila mismo pag-aralan ang kanilang grupo, yung party list nila, pag-aralan, for example, Kabataan, pinag-aralan niya yung Duterte Youth, baka magkasundo, magkaisa na lang, diba? Parang ganon. At yung mga congressman naman, kailangan magdebate rin. Pwede natin pagpilian, mga kamalayang puso, kung congressman versus congressman din, party list versus party list din, kung sino yung kakasa sa debate, o the party list versus party list. Pwede rin naman both party list versus congressman, pwede rin namang halo-halo, basta depende na yan sa organizer ng media, kung sino man yung media na makikinig sa atin. Kaya mga kamalayang puso, i-share nyo yung video ito at titingnan natin kung kakagatin po ng masa ang ating pong kahilingan. For the first time, wala pa tayong nakikitang debate. Nakita natin presidente, vice president at senators. Ay mahalaga rin naman dalawang ito, yung party list at mga congressmen. Dahil nga yan, hindi rin naman mabubuo kasi yung batas kung okay sa Senado, tapos hindi okay sa Kongreso, hindi mabubuo ang batas. Paano aakyat yan sa presidente, diba? Para maging isang batas. Kaya para hindi po tayo magduda sa mga party list o paghinalaan, alamin natin. Kasi alam ko, pagkakaalam ko, yung mga party list, yan sila yung pumupunta sa mga botante, sa mga bayan-bayan, tapos para makakuha sila ng sulit kung malakas sila kay gobernador, kay congressman, kung malakas yung malakas kay congressman, o di dalawa na silang magre-represent sa isang bayan o sa isang lalawigan, o di dalawa na sila. Pag dalawa na sila, hindi dalawa na sila magkakampi. Ang mahirap nun, magkakampi lang baka sa pang sarili lang, para lumaki lang yung income. Anyway, wag na natin pag-usapan yan. Basta ang mahalaga yung debate ng party list or congressman. Tulungan nyo ako, mga kamalayang puso. Share po natin yung video. Hanggang sa muli.